may separation siya eh. Kahit sa local courts pa po, hindi tama na ang impluensya ng isang Pangulo gamitin niya sa husgado. Lalo pa sa ICC kasi wala man saklaw at hindi, never na maimpluensya ang ICC. Kumbinsihin ninyo through petitions. May abogado naman siya. Kung totoo yung kwento ninyo na si Digong malapit nang mamatay kasi may huling pabili na kay Sara, ilat man lang kayo kwento. Di magpetisyon si Atty. Kaufman, bakit hindi niya yung gawin? Bakit dito ang petisyon ninyo? Through resolution. Nakadres sa ating Pangulong Bongbong Marcos na walang tigil na sinisiraan ninyo. Sinisiraan ng mga Duterte at mga DDS. Di ba? Hindi na kayo nahiya na dumulog sa ating Pangulong Bongbong Marcos matapos na pagbantaan ni Sara Duterte na ipapatay pati si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Tapos ngayon, may kapal kayo ng pagmumuka na dumulog, humingi ng tulong sa ating Pangulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta ka mga manoy, mga manay, mga tugang, yung mga DDS, mga kababayan, kung ano-ano na lang ang ginagawa? Dahil sa kwento po ni Elizabeth Semerman saka ni Sara Duterte na ang sabi, yung dating Pangulong Digong, butot balat na, gumawa sila ng mga AI-generated na mga pictures. Ginawang butot balat si Digong para kawaan ng mga tao. Ito yung mga pinapakalat nila mga kababayan na picture ni Digong. Ginawang butot balat pero AI-generated ito. Ito yung isa pa mga kababayan. Picturean ninyo ng totoo. Si Sara Duterte nga po, wala man pinapakitang picture, pati yung kanyang dating asawa, yung nanay ni Sara, si Elizabeth Semerman. Ipakita ninyo para maniwala kami na butot balat. Kasi po, lumilitaw propaganda po para kaawaan for political mileage ni Sara Duterte, mga kababayan. But anyway, pag-usapan natin maya-maya mga kababayan kasi sabi ng isang congressman, yung Duterte house arrest sana, posible siya kung hindi sana mga kababayan umalis yung Pilipinas sa ICC as member ng ICC. Talagang napasama po. Tama yung kasabihan kung ano yung tinanim mo, yung ang anihin mo. Backfire lahat yung mga aksyon na ginawa ni Digong. Natrap siya mga kababayan sa sarili niyang patibong. Ika nga. But before natin pag-usapan, dito muna po tayo sa ating joke time portion. Kaya po kasi nakalimutan ko mag-joke time. Ngayon na lang po. Padala ni Gilbert Bonillo. Taga rito lang sa amin. Sa kusina, nag-uusap yung mag-ama. Tanong ng kanyang anak sa kanyang tatay. Tay, ano po yung ulam natin? Sagot ng tatay, gulay para pampahaba ng buhay. Sabi ng anak, Tay, magluto naman po kayo ng karne kasi baka hindi na tayo mamatay. Tama din, ano? Magluto din ng karne. Paminsan-minsan dapat magkarne din mga kababayan. Baka daw hindi na mamatay. Laging gulay eh. May ganon. Anyway, matik na po. 200 pesos. Padala mo na lang yung iyong GCash number. Isama na rin kita sa ating monthly draw. Pag nabunot ang pangalan po ninyo, 5,000 pesos ang cash prize. Pag hindi, sa December, sa grand draw, 10,000 pesos. Ngayon, yung mga gustong magpadala ng kanilang entries, mag-message na lang po kayo sa Facebook Messenger ko, Dante Maravillas. Kung hindi doon sa ating page, Dante Maravillas Vlog. Dapat ganun lang po. Maiksi lang na kwento. Mga 2 to 3 liners lang po. At basta hindi bastos at hindi din nakakadiri. Okay pa? At siyempre dapat nakakatawa. So,
Balikan natin itong pinapakalat na mga pictures po ni Digong na AI generated po. Gumawa sila ng AI generated na butot balat para gawin po gamitin po nila sa kanilang mga propaganda. Yan pinapakalat ni Charlie Murphy. I would not be surprised if he looks frail and unwell now. At his age, he's endured so much. He does not deserve this. No one does. Only God knows what comes next. And the pain and impact it will have on millions of Filipinos and even others around the world. Yan po ang pinapakalat nila. AI generated siya po. Hindi man yan totoo. Fake siya po, mga kababayan. Kaya may nag-react po. Sabi ni Pine Yu Pedra Blanca, God knows hindi siya ganyan. Huwag nyo naman sobrahan. Ginawa niyong kawawa ang ating mahal na ang ating mahal nga hindi na diretso amahan. Sabi ni Nanite Kagara, kayo po grabe naman tong mga tao kung makapag-post, kala nila nakakatawa, ginagamit lang para sa maraming followers. Yan sabi ni JC Naraso, may you rest in AI's eternal peace. Talaga po, sila po naglulukuhan. Diba? Talagang may mga diferensya po sa pag-iisip ito mga DDS. Pati yung kwentong butot balat po, ginawang propaganda para kawaan ng ating mga mamamayan at sabihin, inaapi ng administrasyon, kinawawa yung dating Pangulo sa pag-surrender sa ICC. Mga kababayan, yun ang gusto nilang ma-achieve na agenda. Ginagatungan po ang damdamin ng mga tao para isipin ng mga tao napakasama ng ugali ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. Kinidnap, pagkatapos isinurrender sa ICC at ito na siya ngayon, mamamatay na. Hindi nga natin maintindihan kung bakit ganun ang sinasabi ninyo. Sabi nga natin, buti pa yung mga pamilya ng mga na-AJK, pati yung mga abogado, the prosecutors, the lawyers of the victims ng AJK, ang wish nila sa dating Pangulo, humaba pa ang buhay to face trial. Pero kayo, bakit ganun? Kaya malinaw, pinapakalat nila yung kwento na butot balat para gatungan ang damdamin ng mga tao to gain sympathy. Yan ang kanilang objective. Kaya sabi ni Masagnay, sila na lang din talaga ang naglulukuhan. Sabi ni Young RS, all his life, power and wealth lang na experience niya. Kaya konting hirap, akala ng mga DDS, hirap na. Lahat ng tao pwedeng pumayat o magkasakit, pero di lahat ng tao na may sakit maraming pinatay kung malakas sila. Sabi ni Efren Angeles, you will see how he really look like come September in his first hearing. Just wait, it will be televised. Sabi ni Yasi, iba din talaga ang trip ng mga DDS, no? Sabi ni Maji, he asked for it though. Sabi ni Ricky Tenorio, mabubuhay pa yan ng 100 years na ganyan. Umpisa pa lang yan ng karma. Huwag ka mainip. Susunod na si Bato dyan, tapos si Inday. Sabi ni Ernie Pasco, ano yan, nagpapaawa? Sabi ni Nobi Ilikay, bagong script, butot balat. Sabi ni Boy George Villarama, talaga naman, dispirado na ang mga DDS. Pinamumuka nilang nakakaawa ang Panginoon nila, makuha lang ang simpatsya ng taong bayan. Ganyan talaga mag-isip ang mga sinungaling sa buhay na DDS, inutil sa bayan. Sabi ni G.R. Torres Antiquina, ayan na yung paawa effect nila. Nakalata na, mga kababayan, yung mga mamamayang Filipino. Kasi matapos magkwento si Elizabeth Semerman, tapos si Sara Duterte, na wala mangang picture na ipinakita kung talaga or video. Diba? Wala man siyang pinakita. Kwento lang. Ito naman ang mga DDS, pinaniwalaan naman mga kababayan. Yun palang intensyon. Tama yung yung iniisip ng ating mga netizens.
Ginagamit ito bilang paawa. Yun, sunod-sunod na yung resolusyon, si Bato, si Bongo, for repatriation daw. Tapos, ang latest mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Ang resolusyon niya for house arrest dahil daw sa kalagayan ng kalusugan. Sabi nga natin kahapon, magpakita muna kayo ng ebidensya. Wala kayong medical certificate at sabi ng ICC, nag-react na yung spokesman ng ICC. ICC adopts necessary measures to ensure health of detainees, sabi po ng spokesperson. Walang tigil sila sa pagpapakalat ng mga propaganda mga kababayan para pagmukhain na masama yung ating gobyerno. AI generated. Ito yung post ni Dr. Richard Mata, yung kumandidatong senador ng natalo, PDP Laban. Dear President BBM, bilang isang doktor, ang kalagayan ni FPRRD na may sudden weight loss sa edad na 80 ay di po maganda. Sana po tulungan mong mailabas siya sa lalong madaling panahon. So ngayon, nagmamakaawa na kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na gamitin yung impluensya. Malabo po yan, mga kababayan. Hindi pwede na yung impluensya ng ating Pangulo gamitin siya sa ICC, kahit dito sa atin sa local. May separation siya eh. Kahit sa local courts pa po, hindi tama na ang impluensya ng isang Pangulo gamitin niya sa husgado. Lalo pa sa ICC kasi wala man saklaw at hindi, never na ma-impluensya ang ICC. Kumbinsihin ninyo through petitions. May abogado naman siya kung totoo yung kwento ninyo na si Digong malapit nang mamatay kasi may huling habili na kay Sara. Ilat man lang kayo kwento. Di magpetisyon si Atty. Kaufman. Bakit hindi niya yung gawin? Bakit dito ang petisyon ninyo? Through resolution. Naka-address sa ating Pangulong Bongbong Marcos na walang tigil na sinisiraan ninyo. Sinisiraan ng mga Duterte at mga DDS. Di ba? Hindi na kayo nahiya na dumulog sa ating Pangulong Bongbong Marcos matapos na pagbantaan ni Sara Duterte na ipapatay pati si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Tapos ngayon, may kapal kayo ng pagmumuka na dumulog, humingi ng tulong sa ating Pangulo. You see? Kaya tama itong post mga kababayan ng isang netizen. Yan po. Sabi diyan, DDS, bakit gustong palabasing malapit ng mamatay si Duterte para kay Sara sa 2028? May kakaibang ingay ngayon sa social media na galing mismo sa ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinatawag na DDS. Imbes na ipanalangin ang kalusugan ng dating Pangulo, pinalalabas nila na siya ay halos nasa bingit na ng kamatayan habang nakaamba ang posibleng pagkakulong sa dahig dahil sa ICC case or pagkakulong. Nakakulong na nga po. Pero teka, bakit parang minamadali siyang mamatay? Ang sagot ay simple pero nakakabahala. Para imartir si Duterte at gamitin ang simpatsya para palakasin ang tsansa ni BP Sara sa 2028. Malamang yan ang kanilang agenda, mga kababayan. Yung diskarte, strategy ng mga dilawan, yung sa bagay po, sabi ko nga, ang mga DDS po, ang mga Duterte, hybrid dilawan. So gusto nilang gamitin sa 2028. Malamang tama ang analysis nitong isang netizen. Tulad ng pagkamatay ni Ninoy, naging presidente si Cory. Nang mamatay si Cory, naging presidente si Noynoy. Ganon, mga kababayan. So gagamitin nila ang kamatayan ni Digong. Ngayon pa lang, pinapalabas na nila. Mina-mindset na, mind conditioning ang mga tao para makakuha ng simpatsya. Halimbawa, mamatay si Digong. Makuha ang simpatsya ng mga mamamayang Filipino, iluklok si The same script, old script, buminta na yan. 2 beses buminta. Tingin nila siguro mga kababayan, pwede pang magamit nila yung old script ng mga dilawan. Ginagamit ang kamatayan ng isang tao para maluklok sa posisyon. That is very selfish mga kababayan. Di ba? So, ano nangyari sa ating bansa? Dahil sa pagkapanalo ni Cory, sa pagkamatay ni Ninoy. Ganon pagkapanalo ni Cory sa pagkamatay ni Ninoy. At ni Noynoy Aquino sa pagkamatay ni
Cory Aquino? Gumanda ba yung buhay ng mga mamamayang Pilipino? Di ba hindi? Ngayon lang tayo bumabangon sa bagong Pilipinas. At takot na takot sila, mga kababayan, na magbago. Magbago ng tuluyan ang kalagayan ng mga Filipino sa bagong Pilipinas. Kasi hindi na nila matatalo ang Marcos. Sino mang endorse ng ating Pangulo, mananalo. Ganyan. Di ba? Kaya ayaw nilang magtagumpay ang ating Pangulo. Ganon. Very selfish ang mga motibo nila po. Kaya tama itong post. So sabi dyan, ang narrative gawing biktima si Digong. Isang matandang ama na pinahirapan ng banyagang korte. Isang mamatay na bayani. At sino ang tagapagmana ng kanyang legacy? Siyempre si Sara. Kung tutuusin, parang ginagawang campaign tool ang kamatayan ng dating Pangulo. Hindi ba ito kabaliktaran ng tunay na paggalang? Hindi ba dapat kung tunay ang suporta, ang ipanalangin ay ang pagaling niya at ang makatarungang paglilitis, hindi ang mabilisang pamamaalam? Baliktad nga po, ang wish ng mga kamag-anak ng na-EJK po, umaba pa ang buhay ni Digong para maharap ang kanyang ang trial sa kanyang mga kasalanan. Yan ang wish. Yan ang prayer ng mga kapamilya ng biktima, pati ng mga abogado ng prosecution. Pero ito mga DDS, parang gusto ng mamatay si Digong. Ano yung motibo ninyo? Bakit gusto ninyong mamatay na? May uling apilin. Kaya ang tingin natin dito, it is a tool for their propaganda, mga kababayan. Naguling abili na si Digong. Yon ang kwento ni Sara Duterte at yung kanyang nanay. Butot balat na daw si Digong. Pero wala man picture. Ang ginawa nila ngayon, AI generated. Fake po yan. Hindi man yan totoo na ganyan, mga kababayan. AI generated. AI generated po siya. Hilig ninyong magpakalat ng fake news. Kaya gusto natin na itama itong mga kababayan na mga pinapakalat nila na propaganda at fake news. Mas malala pa ang ganitong narrative ay baka lalo pang magbigay dahilan sa ICC na madaliin ang aksyon. Kung totoo ngang malapit na siyang mamatay, baka nga isipin ng korte na dapat nang ikulong agad bago mahuli ang lahat. Kung totoo kayong Maka Duterte, bakit kayo ang unang nagpapalaganap ng malapit ng mamatay na kwento? Hindi ba't mas nararapat ang panalangin? Hindi mamartir para sa pansariling ambisyon. At sa huli, ito ang masakit na katotohanan. Ang ilang DDS ginagamit na lang si Duterte para sa sariling agenda at ang tanging tunay na layunin ay ang pag-upo ni Sara sa 2028. Kung mahal mo ang tao, hindi mo siya isusuko sa bangungot para lang sa boto. Isipin natin, ang tunay na pagsuporta ay hindi lang habang may silbi. Ang tunay na katapatan ay hindi ginagamit ang kamatayan bilang campaign strategy. Tama po. Gustong gayahin po yung mga dilawan na ginamit yung kamatayan ni Ninoy para iluklok si Cory Aquino. Tapos nang mamatay si Cory Aquino, nanalo sa pagkapangulo si Noynoy. Yan ang pattern na gusto nilang mangyari para magmukhang masama ang ating gobyerno. Kasi nakipag-cooperate sa Interpol yung ating gobyerno. At lahat ng mga nangyayari sa pamilya Duterte, sinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga natin, ang lahat ng trouble ng mga Duterte at mga followers niya tulad ni Attorney Harry Roque, kagagawa nila. Sila yung may gawa sa kanilang sariling trouble na kinasadlakan. Yan o. Paano mo kaawaan ang mga taong ganito? Lahat kayo ha? Lahat! Pakinig natin! Lahat ipakinig natin! Bangag! Mga buang na po, naging mga parang isip bata. Paano mo kaawa ng ganyan?
Yan mga supporters yan ni Digong at ni Sara Duterte. Kaawaan mo ba ang mga taong ganyan? Hindi man sinasaway ni Digong, ni Sara Duterte. Ibig sabihin, nag-enjoy sila sa pangungutya, panginginsulto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, magmamakaawa si Dr. Mata sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano kayo? Siniswerte? Yan ah. Paano mo kakaawaan? Maawa ka sa mga taong yan. Dapat yan, dinadala sa mental hospital sa Bandaluyong City. Ang kita na ninyo? Ngayon, sabi ng isang congressman, yung request for Duterte's house arrest, posible niya sana kung ang Pilipinas hindi umalis as member ng ICC. Yan sinasabi natin. Gumawa ng patibong si Digong. Akala niya by analogy, parang gumawa ng patibong si Digong, pero ang nasilo siya man lang. Di ba? Ang akala niya makakaligtas siya sa kanyang pananagutan. Yung kanyang mga aksyon para maligtas, yun pala ang magiging patibong. siya ang napatibong, mga kababayan, na ang kanyang paniwala, kaligtasan para sa kanya. Isa pala siyang trap. Hindi niya alam na ang aksyon niya is a trap para sa kanyang sarili. Na-trap siya ngayon ng ICC. You see? So ang aksyon niya, mga kababayan, yon ang lalong nagdiin sa kanya. Nakakaiwas niya. Doon pa rin pala yung bagsak niya, mga kababayan. Worse, napasama pa. Yan o, sabi rito. A house arrest for former President Rodrigo Duterte can only be possible if his administration did not pull out of the Rome Statute that created the ICC. Sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. In a statement, sabi po ni Ridon, ni-remind niya si Senator Alan Peter Cayetano, who authored a Senate resolution calling on the Philippine government to seek Duterte's interim release from the ICC while awaiting trial. That negotiations anya can only be done if a country is a member state. So nakita ninyo? So, ito yung sinasabi natin kahapon. Paano tayo makikipag-usap sa ICC para sa interim release na hindi na nga tayo member? O, di ba? Sasabihin ng ICC, bakit niya? Hindi na kayo memberan niya, di ba? Mag-member ulian niya kayo. O ngayon, yan siguro kung bakit, mga kababayan, despite the result ng survey, na majority sa ating mga kababayan ay gusto na tayong bumalik sa ICC. Pero wala pang ang sabi lang ng ating Pangulo, nakikinigan niya. Sabi ni Jose Castro, ang Panguloan niya nakikinig sa mga diskusyon. Ganun lang. At dito sa resolusyon ni Alan Peter Cayetano, kahapon yung reaction ni Jose Castro, nang tanungin ng mga reporters, anong masasabi dito sa resolusyon? Sabi na ni Jose Castro, noted, you see, sabi ni Terry Ridon, non-party states anya such as the Philippines are under no obligation to cooperate with the International Criminal Court, including matters relating to the interim release of detained persons. The obligation to cooperate with the ICC ceased on March 17, 2019, 1 year after the pronouncement of former President Rodrigo Duterte that the Philippines is withdrawing from the Rome Statute, sabi po ni Ridon. So gusto niyang takasan ang kanyang pananagutan sa ICC ang nangyari sa dating Pangulo, nahulog sa bangin, kung saan sa ibaba ng bangin pala, nandun yung kulungan ng ICC. Tumatakbo siya, mga kababayan. Gusto niyang takasan yung pagkakulong sa ICC. Biglang natisod. Nahulog sa bangin. Nang magising siya, mga kababayan, matapos mahimatay sa sa pagkahulog sa bangin. Parang ganon yung kwento. Ano po? Nang may masmasa, nasa kulungan na siya.
Yung binagsakan pala ni Digong, mga kababayan, sa pagkaulog sa bangin, kulungan, may pangalan ICC. You see? Minalas, mga kababayan. Ang tawag diyan talaga destiny, niloob ng ating Panginoon para po papanagutin ng kanyang pagmamalabis. Yun ang ibig sabihin niyan. So sabi ni Terry Ridon, to be clear, if the government did not exceed the Rome Statute, an interim release to the Philippines or a house arrest within a foreign Philippine facility, tulad ng gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano, nasa embassy na lang daw, would have been a real possibility. This is not a possibility today as a result of the former president's decision to withdraw from the ICC. O diba, napasama lahat ng mga masasamang nangyari sa kanya, resulta, consequences ng kanyang mga maling aksyon. Sabi ko nga, nang matapos yung term of office ni Digong, kung si Digong sana nanahimik, baka hindi ito yung kanyang kapalaran ngayon. Kaya lang talagang nasobrahan po. Feeling niya siya po ang Pangulo. Daldal ng daldal. Inaway-away mo ba naman yung presidente at pagbantaan mong pagbantaan na matutulad sa kanyang ama at gusto mo nang tanggalin para iluklok yung sarili mong anak? Walang kahiyan, mga kababayan. Ang successor, anak mo, pagkatapos ganyan ang gagawin mo, di ba? Walang delikadesa. Si Sara naman po, mismo na siyang nag-appoint ng kanyang sarili as designated survivor. So tingin natin, mga kababayan, iba sana yung kapalaran nila ngayon kung hindi nila ginawa ang mga pagmamalabis. Pagkatapos ngayon, hihingi kayo ng pabor sa ating Pangulo. Nasaan ang kahiyan ninyo? Talagang mga walang ya kayo eh. Di ba? Magre-resolution pa si Alan Peter Cayetano matapos ng mga ginawa ninyo na pangiinsulto, pangmamaliit, pagsasalita ng mga masasama laban sa ating Pangulo, tapos magre-resolution kayong ganyan. Naniniwala kayo na pagbibigyan kayo ng ating Pangulo? Grabe na po na anong tawag mo doon? Panggagago. Binaboy niyo lahat ang ating administrasyon, ang ating Pangulo. Tapos ganyan ang magiging request ninyo. Mananawagan kayo, tulungan kayo para makalabas si Digong. Interim release dahil butot balat na si Digong. Isabi ng ICC, ang ICC niya adopts necessary measures to ensure health of detainees. So walang rason, mga kababayan, na pagbigyan ang interim release. Kung gusto ninyo, magpetisyon kayo sa ICC judges. Sa ICC mismo, hindi through resolution dito. Diba? Bakit hindi ninyo gamitin yung abogado, si Kaufman, na magpetisyon direkta sa korte? Bakit kailangang padaanin ninyo sa Philippine government na wala mang impluensya ang Philippine government kasi umalis na tayo? Ang dahilan ng pag-alis, si Digong. Gusto niyang makatakas sa accountability, natrap siya sa kanyang sariling gawa, sariling aksyon. Ridon also reminded Cayetano that it was the senator who was Duterte's Foreign Affairs Secretary who said the decision to pull out of the ICC is a principled stand against those who politicize and weaponize human rights. Tama. Ngayon, sabi po ng abogado for the families of extrajudicial killing victims, ang sinasabi niyang poor health ng dating Pangulo is not a ground for granting his application for interim release from the detention center ng ICC. Sabi yan, mga kababayan, ni Attorney Gilbert Andres, Executive Director ng Center for International Law and an accredited ICC lawyer. In fact, sabi po ni Andres, the reason for that is that the ICC provides all necessary facilities as well as access to medical facilities because it gives a primordial respect for the health of the suspect. So, it should not be a primordial reason. Kaya po ginagamit yung mga kaalyado nilang senador dito sa Pilipinas para ang gumalaw yung ating Pangulo, gamitin yung impluensya. Hindi man po maaaring ganon. Kasi alam nila, kung magpipetisyon yung kanilang abogado, gamit yung ganong rason, alam naman ng mga ICC judges, siyempre, tinitingnan-tingnan yon.
May camera yon sigurado doon sa detention cell niya kung kumusta ang kalagayan ng dating Pangulo. So, hindi nila mauuto yung mga judges. Kaya kung halimbawa ang petisyon galing sa kanyang abogado, siguradong rejected. Kasi siyempre yung medical condition, alam ng mga ICC judges ang medical condition ni Digong. Di ba po? Kaya magawa sila ng drama dito, mga kababayan. In worse, yung narrative nila, malapit nang mamatay si Digong, ginagamit nila sa politika. So sabi dito, the prosecution has opposed Duterte's application for interim release. The victims actually conveyed their views and concerns with regard to the application for interim release. We pass it on to the relevant office under the ICC. In fact, the victims were really shocked na yanig po sila nung na-file po yung application for interim release. But I also want to emphasize that it's merely an application. It will still be up to the chamber based on the sound discretion whether to grant it or deny it. And we hope that the pre-trial chamber will actually deny it. Based on ICC jurisprudence, sabi po ni Andres, we actually expected it to be dismissed, to be denied because no application for interim release has been granted by the chambers of the ICC. If the charge is under Article 5, crimes against humanity, genocide, war crimes, crimes of aggression. It has only been granted in 2 instances, but 4 offenses against the administration of justice under Article 70, and that's not the case for Mr. Duterte. Kaya malabo po na pagbigyan. Ngayon, sabi ni Bato de la Rosa, paano pamanan niya na maging threat sa mga pamilya ng mga witnesses? Matanda na si Digong. Matanda na nga, pero pwede siyang mag-utos sa kanyang mga aso. Mga loyal na mga aso niya. Di ba? Yun man talaga yung ginawa niya noon. May mga inutusan at alam naman siguro ni Bato kung sino yung inutusan na number 1. Di ba? Kaya malabo ito mga argumento ni Bato de la Rosa. Sabi pa ng isang abogado, ICC unlikely to recognize Senate resolution for Duterte house arrest. Napakaganda na po ng kinalalagyan ni Digong sa building pa lang. Mas ligtas siya dyan. Nasa hospital mismo ang katabi ng detention cell. So sabi po ni Atty. Cristina Conti, hindi para sa Senado ang maghanap ng compromise. Una, mayroon bang kapasidad? May otoridad ba? Kikilalan ba ito? Itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito hindi. Actually, sa kahit anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso. Kahit po hindi ICC, kahit dito sa local courts natin, sa RTC, sa Supreme Court, ang resolusyon ba ng Senado, kikilalanin ng Supreme Court? Siguradong ibabasura yan kasi pangingialam sa judicial process. Nawala na sa hulog po ang batikang kompanyerong abogado na si Alan Peter Cayetano. Kung buhay pa yung tatay niya, baka sinupalpal siya. Saan mo ba niya na natutunan yan? Bakit ganyan na yung utak mo? Di ba? Bakit nasira na yung tuktok mo? Nagpasa ka ng ganyang, nag-file ka ng ganyang resolusyon, nag-draft ka ng ganyang resolusyon na malabo na pagbigyan. Di ba? Pangingialam sa judicial process, kahit local courts, kahit MTC, Municipal Trial Court, hindi pwede na ang resolusyon ng Senado o Kongreso pagbigyan. Ayan ba yon ng local courts na mangialam yung Kongreso sa kanilang trabaho? Di ba po? Lalo na yung ICC. Itong mga resolusyon nila, useless po. Pang propaganda man lang po, mga kababayan. Pero ang epekto sa kanila, negative ang epekto. Lumalabas, mga nawala na sila sa katinoan bilang mga abogado. Di ba po? Baka napanood ni Atty. Conti yung vlog natin. Sabi pa niya dito, but Conti noted, the resolution appeared to have no proof of Duterte's medical status. Yan ang sabi natin. Paano nasabi?
na nasa masamang kalagayan na si Digong kasi butot balat na. May hawak kayong medical records. Dapat sa resolution, sabi ko kahapon, naka-attach yun, yung medical records. Ito ang prueba. Kaya kailangang umaksyon tayo. Magbaka sakali through this resolution, pwede yun. Wala man po, kwento man lang ni Sara Duterte at saka ni Elizabeth Semerman na butot balat na. Maniwala kayo sa kwento nila. Na ang kwento nila laging baliktad. Napakasinungaling yung pamilya. Lalo si Sara Duterte, napakasinungaling. Matapos bantaan yung ating Pangulong papatayin, pati si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Sabi ni Sara sa isang interview, sila man lang niya nagsabi ng ganyan. Hindi man daw siya nagbanta. Sila man lang niya nagsabi. Tapos maniniwala ka sa kwento niya, pangiti-ngiti pa nga po nang nagkikwentong butot balat at sinabi pa, okay man niya. Mas gusto ko nga niya na parang binata siya. Hindi niya naglaylay yung maganda, parang bagayan niya sa kanya kasi diabetic siya. Kung matabaan niya, di mas peligroso sa kanyang puso. Siya mismo nagsabi po sa interview ng isang vlogger doon, harap si Harry Roque. Si Harry Roque man lang ang gatong ng gatong. Wala niyang proof ng medical status si Digong. Mahirap naman po sa isang third party pa nga. Walang kinalaman si Senator Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Walang prueba na nakabisita siya at puro hearsay, kumbaga ang kanyang basihan. Sa appreciation ng ICC, okay po sana kung mayroong facts to appreciate. Pero dito, wala. Mas lumalabas pa nga na ito ay political posturing ng one branch of government. In an interview with ANC's Head Start last month, Remulla said Duterte's interim release was not appropriate and could cause more harm than good. Nagsalita na po ang ating SOJ, Boying Remulla, patungkol sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestions mula kay Senator Alan Peter Cayetano, noted po, sabi ni Jose Castro. Yan lang yung reaction, noted, sabi ni Jose Castro kahapon sa press briefing. Noted na niya. Hindi ninyo mabubula, luloko ang gobyerno. Lahat pong sinasabi ninyo, talagang mahirap paniwalaan kasi noted kayo na mga sinungaling. Di ba? Para kayong yung The Boy Crying Wolf. The story of the boy crying wolf. Na ang sabi sa kwento, yung bata, iloloko yung mga tao sa community. Sigaw ng sigaw, wolf, 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 saklolo, saklolo, help, help, help. Niloloko na siya, ina-attack ng wolf. Pagkatapos, tuwang-tuwa siya ng sumaklolo, pinagtatawanan niya. Pangalawa, may naloko pa siya, sumaklolo pa rin. Pangatlo, nasanay na sa panluloko yung mga tao. Nang sumigaw siya, wolf, 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 help, help. Walang sumaklolo. Yun pala, aktual nang inaatake ng wolf. Ayon, namatay yung bata dahil sa kanyang panluloko. Walang sumaklolo. Walang maniwala na sa kwento. Iyon ang nangyari ngayon sa mga Duterte. Wala nang maniwala sa kwento nila kasi puro baliktad. Puro kasinungalingan. Ayan ang makuha ninyo. Yan maawa ka sa mga taong ito. Matindi ang pambababoy sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Maawa ka dyan sa mga taong yan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung bagong packaging ng Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga paints at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix. Gawa po sa Australia. Yan po, ang dami naming stocks po. Endorsed by Manny Pacquiao, Marian Rivera, Aramina Piolo Pascual at si Maritoni Fernandez, isang cancer survivor po. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy level, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Kung gusto ninyo po sa aking messenger, pwede po Dante Maravillas at Dante Maravillas blog page. Kung gusto ninyo na mag-negosyo po, mag-online selling po kayo. Huwag yung online gambling. Masisira ang buhay ninyo sa online na gambling. Online selling po para gumanda ang buhay. Di ba? Turuan namin po kayo, mga kababayan. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Yan mga napakakagandang bag. Ito yung page niya, Eileen Closet, mga kababayan. Di ba? Napakagandang bag. Yan si Ma'am Eileen Rosales. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.